Vlog. Sir, Jericho. Yes, sir. Tanong ko lang po sir, ano po ang gusto nyo? Winner X o Raider 150 Fi? Sa Raider FI ako, sir. Bakit po? Proving tested din eh. Ito kasing Winner X natin. Although maganda naman siya pero hindi pa natin siya subok sa kalsada kasi bago lang siya eh. Parang labas pa. Ito kasing Raider FI natin siya. Mula pa lang sa Game 1, Game 2. And FI na. Masubok sa kalsada yan, sir. Tsaka sa makina siya. Magandang Di ba dito sa Winner X may may saksakan ng cellphone, ABS, naman ang pinagkaiba ng dalawa, may saksakan siya ng charger. Pero para sa akin, lamang pa rin talaga. lamang din ako sa kasi paborito ko. Kasi paborito ko. Okay, abangan nyo pa iba pa nating mga rider. Tatanungin natin yung mga random people, yung mga rider na kung anong mas pipiliin nila sa disenyo o forma, Raider ba o Winner X. At dito sa episode na to, dito natin malalaman yung pulso, yung mga dahilan talaga ng mga tunay na tumitingin sa dalawang motor na to na napakainit sa market. Ang Raider R150 at ang Winner X 150 ng Honda. Well, kung ako ang tatanungin mo mga bossing, pares naman po na drive ko, na maneho ko yung motor na yan, ang Raider 150 at ang Winner X 150 ng Honda. Masasabi ko lang talagang kung ako ang papipiliin at isa lang ang kukunin ko sa dalawa na to. At halimbawa, wala pa akong motor wala. Well, ang kukunin ko dito yung Winner X. At bakit kukunin ko yung Winner X? Dahil wala pa nga akong motor. Isipin nyo yung point of view natin, wala pa akong motor. Isa lang sa dalawa na tong kukunin ko, Winner X ang masasuggest ko sa inyo. Unang-una, sa kanyang comfortability. In the long run, stability at comfort performance, Honda Winner X. Dahil nga sa upright positioning nito, mas mataas po ang tangke o gasolina nito. Mas malayo-layo po ang matatakbo mo dito. Mas makapal din ang gulong, mataba din ang kanyang telescopic front shock sa harapan. At pag ganitong setting ng motor mo, asahan mo ang stability mo sa kalsada. Kung gusto mo naman ni pang racing, maganda rin i-banking dahil makapal din ang likurang gulong mo. Mas makakakapit ang gulong sa aspalto dahil mas malapad ang gulong. Kabaligtaran naman yan ng Raider R150 na design for speed. Sinadya itong pagaanin, kaya kung mapapansin nyo, ang batalya nito manipis, ang telescopic manipis din, pati ang gulong. At ang downside talaga ng mga ganito, kung ipang-araw-araw mo to, alanganin ka. Dahil sa uri ng kalsada sa Pilipinas, kahit aspalto, may mga lubak-lubak pa rin. Kaya yung mga ganitong klase ng shock, medyo bibigay ito sa maikling panahon. Kaya mapapabilis din ang pagme-maintenance mo. Hindi kagaya nung kung medyo may katabaan kagaya nito, mas lesser ang iyong maintenance. Kung titingnan naman sa power, ang mga motor to halos hindi nagkakalayo. Pagdating sa horsepower, mataas ng konti si Raider 150. Nasa 15 horsepower lang si Winner X, samantalang si Raider pumapalo ng 18 horsepower. Napakabilis, kayang tumap speed ng 170 km. Pero yung ganong kabilis mga bossing, isang pagkakamali mo lang, hukay ang babagsakan mo. Nagkakahalaga ng 133,000 to 135,000 itong racing edition ng Winner X, samantalang itong Raider 150 naman po is nagkakahalaga ng nasa mga 124,000. So dati naabutan ko 109,000 lang tong fuel injected. Ngayon syempre sa taon-taon ba naman na nandito ang Raider, tumataas din po talaga yan mga bossing, ano? So sa presyo na yan, ang Winner X po meron na siyang ABS sa harapan. At idagdag mo pa yung sleeper clutch para pag nagda-downshifting ka o kaya magpapalit ka ng mga gearings, hindi po mag-aralgal ang makina mo. Lalo na may mga sudden brakes, kailangan mo mag-downshift. Yan po ay napakagandang features ng motor na ito. Safety features na rin po yan kasama ng ABS. Meron din niyang tilt sensor. Pag natumba yung motor mo, kusang mamamatay ang makina. Napakadaming specs and features na meron dito sa motor na to na Winner X. Nakakiles pa yan, iwas nakaw at may saksakan din ng cellphone. Samantalang si Raider 150 nananatili pa rin po sa ganon. Wala siyang ABS, wala po lahat. Ang meron lang sa kanya
pure machine lang talaga mga bossing, ano. Kumbaga pag sakay mo rito, kailangan magamay mo na siya at kailangan talagang skilled rider ka. Dahil sa bilis ng motor na ito, pwede kang itilapon nito pag hindi mo alam kung paano pahintuin. Hindi kagaya kung may ABS ang motor mo, kahit mabigla ka o magugulatin ka, hindi ka basta-basta titilapon dahil hindi maglalak ang iyong unahang preno dahil sa ABS. Sabihin mo ng supot ang mga naka Winner X, pero mas mahalaga makauwi ka sa pamilya mo ng ligtas. Meron kang safety feature sa motor na wala dito sa Raider 150. Yan lang naman ang mga munting kahilingan naming mga mahilig sa Raider R150 na mahal ang Raider dahil kahit wala yung ABS, kahit wala yung mga yan na nakalagay dito sa Winner X, talagang nananatili pa rin sa puso ng mga Pinoy ang Raider. Kaya sana kahit magka-ABS man lang sa harapan tong Raider, ayos na. Kahit tumaas ng konti, papatok pa rin ito. Overall, kung iisa-isahin natin ng mga motor na to, itong Raider R150, ang makukuha mo talaga dito ay yung tindig at yung adrenaline rush. Dahil nga sa sobrang bilis, halos tagos sa kaluluwa ng kaluluwa ang pag ginamit mo, sinagad mo to. Ang makukuha mo naman sa Winner X, syempre nandyan ang durability, stability sa kalsada, at syempre yung mga safety features na nakapaloob sa motor na ito, na talagang gamit na gamit mo lalo na sa panahon ngayon, no? Gaya nga ng sabi ko, para sa point of view ng isang kukuha ng motor na syempre wala ka pang idea, ngayon ka palang kukuha ng motor, isa lang ang kukunin mo sa dalawa na yan, go for the Winner X. Pero kung skilled rider ka na at meron ka ng datihang motor at marunong ka nang talagang gumamay, punta ka sa hari ng Underbone. Hanggang sa muli, paalam.